kanina, or kahapon, Sunday, sinabihan niya ang DPWH kasi nandun na si Sec Dizon. Pinagalitan niya. Ang sabi niya, ikaw hino-hostage mo ang budget. Today is a this news came as a surprise, no? Nagulat ho ako dito, mga kababayan. Hindi ko ho ini-expect. Oo. Na at this late in the game. Ha. Kumbaga sa basketball, tayo ay nasa fourth quarter na. Nag-uumpisa na ang fourth quarter, last 12 minutes. Oh, last 12 minutes guys, fourth quarter. This late in the game, magpo-postpone pa ang bicameral conference. What the hell, man? What the hell? Why? Kailangan nun namin ng paliwanag. Bakit po nyo pinospone ang bicameral conference? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Nagalit tuloy si Papa P. Oo, galit si Papa P, guys. Kailangan natin ng acceptable reason. Nagulat ako dito, guys. Hindi ko talaga in-expect. Kasi ilang araw na lang. January 1 na. 16 days na lang. Hindi, may 31 ba ang December? Parang meron, no? 17 days na lang. January 1 na. Ibig sabihin, reenacted budget. Pag hindi natapos yan. Imagine, tapos sasabihin itong mga mokong na DDS na to, imagine na, December 15 na. Nag-postpone pa sila ng hearing. Today, BICAM hearing postponed over DPWH budget deadlock. Imagine, mga kababayan. Fourth quarter na, guys. Kumbaga sa basketball, we are already in the fourth quarter. Last 12 minutes. Oo. Diyos ko. Nag-deadlock pa kayo sa budget. Ang nakakatawa dito, si Amy Lacson, pilit niyang sinisisi si, sino ba to? Si Vince Dizon. Pilit niya sinisisi si Vince Dizon. Pero alam nyo, ako feeling ko, she's really out to get DPWH. Oo. Target talaga niya yung DPWH. Umpisa pa lang. Alam nyo kung bakit? Kasi nung Sabado, mga kababayan, first session pa lang, anong sabi? Nasaan ang budget ng DPWH? So ako, mga kababayan, ako may kutob. Ang kutob ko, mga kababayan, bago pala nag-umpisa ang budget deliberations ng BICAM ng December 13, 2025. Alam na ni Amy Lacson na merong gustong hingiin ang DPWH. Ano, bakit? Kasi alam nyo, kanina pinakinggan ko yung interview, mamaya papakinggan din natin yung interview ni Vince Dizon. Kanina pinakinggan ko yung interview ni Vince Dizon. Sabi niya sa interview, Tuesday pa lang daw, humihingi na siya ng audience sa Senate. Tuesday or Wednesday of last week. So, ibig sabihin, maaga pa lang, gusto na niya kausapin ng Senado. Pero hindi siya binigyan ng audience. Look at the assholes there in the Senate. Tuesday pa lang, Tuesday or Wednesday, if I'm not mistaken, bago pa magsabado. Humihingi na siya ng panahon. Nagsabi na siya sa Senate na kung pwede ibalik yung kinalta sa kanila na 554 billion. Actually, pinaliwanag din kanina na it's not 54 billion, it is actually 45 billion. So ako, mga kababayan, personally, I think si Amy, alam na niya na nagre-request ang DPWH na ibalik yung kinaltas na budget. So dinramahan niya ng day 1. Ng grandstanding ngayon ang Amy Lacson. By the way, nakita niyo ba yung video na pinost ko kanina? Ang weird nun, guys, no? Wait, papakita ko sa inyo. Sa mga hindi pa nakakakita nito. Ang weird nito, guys. Oo. Pakinggan nyo, ha? Tinan nyo, guys, ha? Tinan nyo, ha? Given to PhilHealth, no? Kumbaga double whammy po itong nangyari sa PhilHealth. Alam ko po yan dahil Ano yun? Meron po ako ng 14 hearings including health emergency allowances ng mga healthcare workers. At doon natin na... Di ba ano yan? At doon natin kulang talaga. Scary, no?
Ang weird. Ano, may sakit ba si Amy? Ang weird nito. Biglang gumagano. Lalo to, isa may ngiti pa. Saan na isa may ngiti? Ito, may ngiti, oh. Nakatingin pa sa camera, tapos may ngiti. Ayan, oh. May ngiti. Scary, man. Hindi ka nga ng botox yan. Kung botox lang yan, wala namang epekto sa galaw siguro ng mata yun. Mga ganun, no? Tapos mga ganun, may ngiting ganun, no? Diyos ko. Parang sinasapian. Parang may sapi, no? Ang weird talaga, promise. Ulitin natin. Tira nyo. That given to PhilHealth, no? Kumbaga double whammy po itong nangyari sa PhilHealth. Alam ko po yan dahil Oh, di ba? Biglang nandidilat. I think this is fentanyl. Noong una ko nakita, sabi ko, ay, shucks, crazy eyes, guys. Di ba? Ay, may mulat. Ano sabi ni Presidente? That woman you see on TV is not my sister. Baka yun ang sign ni Presidente. Baka sinasabi na sa atin ni Presidente, yung totoo, guys. Oo. Hindi na siya yan. Anyway. Woo! Ay, nako. Tapos, so baka yung baka may basis yung sinasabi ni Presidente na nag-aalala silang lahat para kay Amy Lacson. Oh, baka there's something. Kasi naman, mga kababae, nakaupo ka lang eh. Wala naman wala kang gaganon. Di ba? There's something disturbing. She's disturbed. Tuloy ngayon natin to. So, nung first day pa lang, ako personally, I think si Amy Lacson has it out for the DPWH. Feeling ko talaga, gusto talaga niyang dikdikin ng DPWH. Day 1 pa lang. Tapos, kanina, or kahapon, Sunday, sinabihan niya ang DPWH kasi nando na si Sec Dizon. Pinagalitan niya. Ang sabi niya, ikaw, hino-hostage mo ang budget. Panoorin natin yung naganap. Ito yung naganap dun, guys. Thank you very much. Very simple question. Real talk lang po. Kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala ni isa, zero. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So, ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan. Hindi ba? Tama po yan. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So, ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado So, ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po noon ay matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Okay, that's critical, guys, kailangan tandaan natin yung sinabi na yan ni Secretary Vince Dizon. Napaka-importante po nun. Kasi ito po yung punot dulo ng ngayon nangyayaring postponement sa BICAM na budget. Yan ang punot dulo, guys, Oo. So, tuloy natin.
ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Tignan niyo yung kabobohan ni Amy Lacson. Ano sabi niya? Tignan niyo sabi niya. Sabi niya, total naman, wala namang early procurement. O anong pinag-uusapan natin dito? Bakit pinapabalik? Parang to some degree, mga kababayan, sinasabi niya, wala naman palang early procurement. Ba't kayo naghahabol ng dagdag na budget? Parang hindi na, kasi ito si Amy, mahilig kasi ito sa nagte-text lang sa kanya. Di ba sabi niya? Tama daw yung sinasabi ng mga nagte-text sa kanya. Sino ba nagte-text sa'yo? Sino ba yung hayop na yan? Pakikwento nga sa amin kung sino yung nagte-text sa'yo na yan. Kasi, hindi si Sec Dizon ang humo-hostage sa budget. Si Amy Lacson ang humo-hostage sa budget. Sino ba ka-text mo? Pati mo sabihin para malaman namin mga Pilipino kung sino yung Poncio Pilato dyan na mas pinapakinggan mo kaysa sa mga eksperto ng DPWH. Diba? I mean, mga kababayan, mamaya paparinig ko sa inyo yung interview. In-explain naman kasi. Si Sec Dizon nagpunta doon, nag-explain siya kung ano yung gagawin. Merong 10,000 proyekto na nakaumang na. Ongoing na. Ongoing na. 10,000 proyekto yung ongoing na. Ngayon, eto ho kasi ang nangyari. Kung sino man genius ang nandyan sa Senado, ang ginawa niya, di ba, nagkaroon ng CPM, ay hindi, CPMD, Cost of Product Something Database, parang ganun. O hindi, Cost of Materials, CMPD, something like that. Oo. Cost of Materials Something Database. Oo, basta ganun. Nagkaroon kasi ng proyekto si PBBM. No? Inutusan niya ang DPWH through Secretary Dizon na yung cost of materials ay i-rationalize. Ibig sabihin, i-match ito sa merkado. Bakit? Kasi kung sino man yung lintik na naiwan sa DPWH for the past years, Manuel Bonoan, tawag dito? Sino pa yung Mark Villar, etc. etc. Ang ginawa nila, inflated yung presyo sa kanilang mismong database. So, halimbawa, ang isang pirasong hollow block, 10 piso, halimbawa lang. Sa database ng DPWH, 30 peso siya. Di ba? Times 3 agad. Bakit may ganun? Kasi nga, sinisiguro nila na meron silang kickback sa mga proyekto. So, ang sinabi ni PBBM, Vince Dizon, kukunin kita. Kunin kita. Ayusin natin ang DPWH. Ayusin natin DPWH. Unahin natin dyan sa CMPD na yan. Ito may nag-post. Cost of materials, price data. Ayan. Cost of materials, price data. So, ni-rationalize yan. Ibinaba ang presyo. Ngayon, merong genius sa loob ng Senado na ang sabi, i-apply sa buong Pilipinas. In-explain ko to sa isa kong post kanina eh. Sabi ko, alam niyo mga kababayan, that is number one. Number one, that is illogical. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Genius? I hope that you can catch the sarcasm. Sabi niya, i-rationalize nga doon, daw sa buong Pilipinas, i-apply sa buong Pilipinas. Ang problema doon, mga kababayan, hindi nila kinonsider yung nuances ng mga proyekto. Halimbawa, ganito. Ganito. Merong isang congressman, I forgot her name, or his name. In-explain niya, congressman siya, sa Palawan niya, taga Palawan yata siya. Congressman ng Palawan. Sabi niya, with all due respect, blah blah blah, i-explain niya yung sitwasyon. For example, dito sa amin sa Palawan, marami kaming ilog. So, kami, mas mura sa amin ang
Buhangin. Kong Alvarez ba pangalan? O yun, basta siya. Oo, taga Palawan yata. Tapos, mas mura sa amin ang Buhangin kasi marami kaming ilog, marami kaming pagkukunan, meron ditong gumagawa ng buhangin. Madali sa amin yun, mas mura yun. Kung kesa ikumpara mo yan sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte, wala sila masyadong ilog. So, ang gagawin nila, bibili sila sa amin ng buhangin. I-import nila. Sa pag-import na yon, mga kababayan, palagay nyo ba maglalakad yung bawat butil ng buhangin papuntang Ilocos Norte? Siyempre hindi. So may logistics yan. Magbabayad ka ng truck. Magbabayad ka ng sasakyan, ng barko, roro. Diba? Magbabayad ka ng roro. Magbabayad ka ng middleman. Siyempre, kailangan mo nang magmi-middleman sa'yo eh. Oo. So tapos, ang sabi niya, so pagdating sa Ilocos Norte, nung buhangin, mas mahal na siya. Kasi meron ng freight expenses, logistics expenses, freight expenses, babayaran mo pa yung middleman, etc., etc. So iba na ngayon yung presyo. So yung presyong halimbawa sa presyong Palawan, halimbawa lang sa presyong Palawan, 10 pesos ang isang truck ng buhangin. Pagpunta niya ng Ilocos Norte, 100 pesos na yan. Halimbawa lang 100 pesos na yan sa isang truck. Halimbawa lang Ngayon, kung i-across the board mo ang CMPD, kung sa lahat ng proyekto, 10 pesos lang ang ibibigay mo na budget para sa buhangin, hindi mo mabibili yung 100 piso pag nasa Ilocos Norte ka na project. Hindi nyo mabibili, mga kotsero. Ngayon, merong mga taong magsasabi, sasabihin nila, di gawa ng paraan ng DPWH, paikutin nila yung budget nila, bla 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 bla. Hindi rin pwede yun. Hindi rin pwede yun. Bakit? Kasi mga kababayan, ang atin pong budget ay isang batas. Kaya nga ang tawag dyan, General Appropriations Act. Batas yan. At hindi ka pwedeng magpaikot-ikot ng budget kung hindi ito savings. Okay? Kung hindi ito savings. So, paano ngayon yung project sa Ilocos Norte? Kahit na kailangan ng buhangin. Hindi sila makakabili ng buhangin, guys. Kasi ang nasa CMPD lang, 10 pesos. Para sa lahat. Diba? Ginagawa tayong bobo at tanga nito ni Aimee Lacson. Hindi naman tayo bobo at tanga eh. Itong mga Pilipino, inuuto lang ni Aimee Lacson. Ngayon, ang logic let's look at the logic. Kung matutuloy yung gusto nila, kung matutuloy yung gusto nilang lahat, kung walang pambili ng materyales, walang budget, walang project. Kung walang project, walang maayos na kalsada, walang flood control, walang tulay. Okay. Kung walang tulay, walang maayos na kalsada, walang flood control, magagalit ang tao sa DPWH. Pag nagalit ang tao sa DPWH, kanino ang bunto ng sisi? Di kay President Bongbong Marcos. Diba? Kaya ako sinabi, mga kababayan, na ang humo-hostage talaga dito ay hindi si Vince Dizon. Ang humo-hostage dito ay si Aimee Marcos. Siya mismo. Salamat po, if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang linilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya itong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po ulitin ko, nagpunta na po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Nakakatawa si Aimee. Gigil na gigil siya parang sinasabi, hindi namin pinipigilan yung trabaho mo. Ang pinipigilan mo yung trabaho namin, sabi niya. So hindi mo pinipigilan yung trabaho nila pero ayaw mo silang bigyan ng budget.
Anong gusto mo? Magnakaw sila ng buhangin? Magnakaw sila ng hollow block? O ano, hihingi tayo ng donasyon na pang hollow blocks? Sira ulo pala to si Ivy. Unang-una, hindi ka nagtatrabaho. Unang-una, may tinatrabaho ka. For sure, tinatrabaho mo ang Marcos administration. For sure. Tapos ba't galit ka? Ba't galit ka, Ivy? Pero ano mga kababayan, ito nga kanina napanood ko to interview na to sa ANC. Napakalinaw dito ng sinabi ni Secretary Dizon. At sana mga kababayan, ma-appreciate nyo yung ganitong klaseng paliwanag kasi hindi natin naririnig yung mga ganito sa hearing kasi sa mga hearing, ang hilig mag-grandstand ng mga senador. Ay, no joke kailangan talaga tanggalin ang Senado. Please, parang awa nyo na. Tanggalin nyo na ang Senado. They're irrelevant, they're unimportant, and they're doing nothing but impeding the national development of the Philippines. No joke. No joke. Ayun natin itong video na to. So let me just say this, it was unprecedented. A cabinet secretary showing up. You did a surprise show up, in effect, at the Bicameral Conference Committee. Why did you do that? Well, first of all, I was invited by Senator Win Gatchalian and Congresswoman Mika Swansing, the two chairpersons of the Bicameral Conference Committee, to shed light on a issue on the cuts that were made across roughly about 10,000 projects nationwide in the Senate version of the budget, which came sometime early last week. I think it was Tuesday when we saw the third reading version of the Senate. And right after we reviewed it, we wrote the Senate last Thursday seeking for a restoration of the budgets because we feel and we believe that the way the Senate reduced the budgets for projects, roughly 10,000 projects all over the country, was not accurate. No, meaning, yung pagbaba ng presyo ng mga materyales na nagresulta sa pagbaba ng budget ng iba't ibang mga proyekto, hindi accurate ang apply o pagkagawa. Karen, let me just, before I continue trying to explain this, no, I think it is very, very important to first and foremost say that the first thing the President told me, one of the first things that the President told me for my job as new DPWH Secretary 3.5 months ago was to reform DPWH. Baguhin ang sistema, baguhin ang kalakaran. And one of the major reforms that the President directed me to do is bring down the cost of materials, the cost of cement, asphalt, sand, gravel, steel, etc. because the prices over the past years and decades have really been overpriced. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan kanina. Si Presidente mismo nag-utos yan. Kailangan i-rationalize yung presyo. Kasi sobrang overpriced na. And mga kababayan take note. Ngayon lang natin nalalaman to. Naka-6 na taon si Digong. Ni isang clue wala siyang sinabi. Diba? Naka-6 na taon si Digong, naka-6 na taon si Pinoy, pero wala tayong nalaman na ganito. Kung hindi pa nagsalita yung presidente natin, hindi natin malalaman yung kung gaano kalalim ang korupsyon dyan sa DPWH. Yun ang inutos niya. And ginawa po natin yan noong October 30 of this year. Roughly about 2 months into our job in the new DPWH administration, ginawa po natin yan. Nung una pong hearing sa Senado, ako po ay tinanong, ibababa niyo po ba ang presyo? Sabi po namin, oo, gagawin po namin yan. Kung hindi nyo maibaba, tinanong po sa akin ng mga senador, okay lang ba na i-cut natin across the board ng 25% ang mga projects? Sabi ko po, opo, kasi tingin ko po, ang posible po na at least 20 to 25% ang overpriced. Okay. No? So, ginawa po namin ang trabaho namin, binaba po namin ang presyo. Ayun, dito ngayon nagka-problema mga kababayan. Sira ulo kasi itong Senado eh. Narinig yung kwento ni Sec Beans? Tinanong siya sa budget, kauna-unahan lang budget hearing, tinanong siya, pag hindi nyo na ibaba ang presyo, pwede bang tanggalin yung 20 to 25%? Naintindihan nyo? It's a condition eh. May kondisyon mga babayan. If, then, kung pwede. Yon. So, if hindi maibaba ang presyo, then, pwede maraming bawasan ng 25% yung budget. Total naman, overpriced na. Malinaw yung premise, di ba? Anong ginawa nung kung sino mang genius yang sa Senado? In-announce na binaba na yung presyo. Sige, sasabi ni Sec Dizon ginawa namin trabaho namin. Binaba yung presyo. Tapos, kinat nyo pa rin ng 25%. Ha? Ano na babadgetin sa mga
project, guys. Binaba na nga yung presyo ng CMTD tapos ikakat nyo pa ng 25%? Saan ka nakukuha? Ano, mag-aabono na yung mga empleyado ng DPWH matapos lang ang project? Whoever this genius is who thought about doing that, palakpakan sa'yo. Si Legarda, kaya naman pala, isa pa yun. Diba? Ang stupid, men. May usapan pala kayo. Ang usapan nyo, kung hindi maibababa ang presyo, saka babawasan. Eh, naibaba yung presyo. Bakit nyo binawasan pa rin? Naibaba na nga yung presyo, naitama na yung presyo eh. Tapos papakialaman nyo pa, binawasan nyo pa. Ang stupid. It's so stupid. Simpleng usapan, hindi magawa. Pero yung pag-apply po nung pagbaba ng presyo, medyo hindi po accurate. Halimbawa po, may pinakita akong proyekto. Explain mo. May pinakita po akong proyekto kahapon sa Romblon. No? On average po, ang overprice ng asfalto sa Region 4B ay 70%, 68%. Ang ginawa po ng Senado, nung kanilang in-apply ito, across the board po nila ginawa. Sa lahat ng proyekto sa Region 4B, in-apply po yung 70% o 68% na yon sa lahat ng mga proyekto. Pero ang sabi po namin, hindi po dapat ganoon. Kasi meron pong mga proyekto na sobra ang cut. Halimbawa po, may proyektong yon na 41 million ang budget. Ang naging budget na lang po sa Senate version ay 13 million. Roughly 68% ang binawas. Sa Matatapos kaya yung project na yun sa 13 million, guys? Diba? Alam nyo mga kababayan, I mean, seriously, the Senate is really just a mess. It is a mess. It's a mess. 41 million ang starting budget. Gumugulong na to kasi nag-umpisa na eh. Tapos ngayon, binajita na lang ng 13 million. Ano? So, mag-aabono ang mga empleyado ng DPWH, ganon. Anak ng tipaklong talaga.